Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaction dito sa post ni Professor Malo Tiquia sa kanyang Facebook account. Ito, 11 hours ago pinost niya. Basahin ko We are building a stadium for Taylor Swift, completed by 2028. Has anyone talked to the artist? Well, whoever had such a brilliant idea has 4 years to talk to her, and then please hire a professional events group to ensure the return of investment. So, ito may picture na ipinost ni Professor Tiquia dito, yung stadium na talagang medyo napaka grande. Okay, so return of investment. May dagdag pa siya, sabi niya, we hosted the Southeast Asia 2019 Games, built a totally new facility in Clark. After COVID-19, it was reopened in May 2024. The new Clark City is yet to evolve with its 34-hectare climate-resilient housing project, a sprawling luxury resort with Weidos Consortium, and the 288-hectare mixed-use industrial park. New Clark City is expected to generate more than 600,000 jobs within the 9,450-hectare complex. The promises are yet to happen. So, I don't know, sinearch ko sa Google tungkol dito sa Taylor Swift Stadium. Wala akong makitang ibang source. So I don't know kung saan nakuha ni Professor Malo Tiquia itong informasyon na ang gobyerno magpapatayo ng stadium for Taylor Swift. Alangan naman mag-post si Professor Tiquia ng ganito na hindi niya na confirm. Ito mga response, comments, is that for real? Kasi ako rin parang totoo ba? Taylor Swift, ang alam ko, kailan ba ito, early this year o last year ata, merong concert sana si Taylor Swift dito sa Pilipinas. Kaya lang parang inagawan tayo ng Singapore. So instead na Pilipinas mag-concert si Taylor Swift, doon na lang sa Singapore. Kaya medyo may mga nagreklamo. So is it for real? So si General Orlando De Leon nag-comment, sabi niya, while other Southeast Asian nations build roads, bridges, and train systems, we build for Taylor Swift. Entertain them, they'll forget hunger. Grabing banat ni General De Leon. Okay lang, baliwala kasi sa hunger sa kanila. Kaya sige, kailangan natin ng stadium para makapunta si Taylor Swift dito na mag-entertain. Sino kayong manunod? Sino bang number 1 fan ni Taylor Swift? Di ba ang palasyo mahilig sa mga concert? Okay, another comment. We're building infrastructure to be able to host a concert, yet we can't even provide decent infrastructure to ease out traffic congestion in the cities
nor infrastructure to connect people from the most far-flung areas of the bondoks to the town centers. And we can't even build decent medical centers to take care of the masses. God bless the Philippines. I agree dito. Ako, in my 34 years sa active military service, lalo na ako, Philippine Army ako, marami pa ring nangangailangan ng kalsada, tulay, mga infrastructure sa mga far-flung communities. Although nag-improve ng husto itong build ni PRRD, talagang maraming kalsada, tulay na napatayo, kailang marami pa rin nangangailangan. Sana ang unahin itong infrastructure na mag-spur ng economic development. Bakit unahin mo yung stadium na ano bang kwan sa stadium? Concert nga eh. Yung post ni Professor Tikia na yung New Clark City talagang dinevelop ng husto. Ginastusan ng pera taong bayan yung development ng New Clark City. Kailang sabi niya, puros pangako pa lang yung 600,000 jobs na ma-generate. Wala pa rin. Puros lang pangako. So, I don't know, priority ng gobyernong ito. So, other comment, sabi, yeah, let's party. Bartek, and singhot ng kok, lakas ng trip. Leonardo, hindi ko na lang basahin yung this is the mindset of this Budol Republic. Stadium for Taylor Swift, concert, trouble, party, ayuda, what a priority. Then isa pa pala, no, yung tanong ni Professor is, nakausap na ba yung artist Taylor Swift? Are we assured na pag nakumpleto ang stadium na ito, darating siya? Meron na bang kontrata nga pinirmahan? Kasi sayang lang ang pera ng taong bayan na naman dyan ang gagamitin sa pag-build. And then by 2028, ano ba yan? Sikat pa ba yan si Taylor Swift? Ako, hindi ko yan masyadong kilala. Naririnig ko lang Taylor Swift. Kaya lang hindi ako mahilig ng ganyang mga concert. Bakit yan ang priority? Yan ba ang bagong Pilipinas? Bagong stadium? Bagong priority? Nako. So, baka ito ang baka yung mga nababasa kong comments, malaking pera dyan, sabi. Baka pang eleksyon gagamitin yan sa so okay, last comment na lang na basahin ko. Nawala. Nagbi-build tayo ng mag-build ng ganyang stadium. Yun pa, mag-build pa tayo ng Senate building na ngayon lumulubo na yung budget ng Senate building, 27 billion na kung makumpleto. So yung nabasa kong editorial ng isang mainstream media, I think Inquirer, category ng Senate building na yun is 5-star hotel. Ganyan katindi gumastos ang ating mga opisyal sa gobyerno, samantalang ang naghihirap pa rin ang mga mayayaman, yumayaman. So yan po, yung inequality ng buhay sa atin,
Kaya kung naipanganak kang mahirap, ay talagang kawawang mahirap ka. Naipanganak kang mayaman, yun. Tuloy-tuloy ang pagyaman. So, good luck sa concert na ito. Return of investment. Yan ang tinatanong ni Professor Malo Tikia. Sana magtagumpay kayo sa project ng stadium na ito.